greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS
EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners in kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gap where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Prayer. Yan, okay na pa. Okay, wait lang po. Hello? Hello? Yan, hello po. Ako po muli ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Kasama po sina Tutor Ruth at si Tutor Jeff. Ito na naman po tayo muli sa Technology and Livelihood Education, Grade 6 Exploratory. Yan po. At hello po, good morning po. Batiin muna po natin ang ating pong mga loyal na manonood. Nandyan po sina Abigail Cepillo, Macy Encarnacion, Laika Marasigan, at ang ating pong sina Renz po, ang ating pong DepEd Tayo SDO Pampanga, ating pong DepEd Itulay, DepEd Lapu-Lapu City, DepEd Tayo Region 7, ayan po, DepEd Philippines. Good morning po sa ating lahat. Yan po. Ito po, ang atin pong topic para po ngayong quarter 2 is uulitin ko lang po kung nabanggit na po ni Tutor Ruth, ang atin pong topic ngayon ay caregiving. Caregiving na po tayo, hindi na pa tayo dressmaking, wag pong malilito. At ang atin pong topic for today is about tools, equipment, and paraphernalia in caregiving. At tayo po ay mag-focus sa cleaning, washing, and ironing, at saka po sa taking vital signs. And ito po, ang atin pong objective for today is identify caregiving tools, equipment, and paraphernalia, and ika-classify po natin sila according po sa types and functions. And ito po, magre-review muna po tayo. Tingnan po natin kung natatandaan nyo pa ang tinuro ni Tutor Ruth. Ito po. Identify the caregiving tools, equipment, and paraphernalia used in meal preparation. Kasi po, ang diniscuss po ni Tutor Ruth dati is meal preparation, yung mga ginagamit na tools sa meal preparation or paghahanda ng pagkain. Bata? Ito po ay ang tinatawag natin na, yes, ito po ang tinatawag natin na air pot. Yes. Ito po ay ang pangalawa. Ano kaya ito? It is used to blend. And syempre po, ito ang tinatawag natin na, yes, ito ang tinatawag natin na blender. Ito kaya, ano kaya to? Pamalo? Ano kaya to? Yes, ito po ang tinatawag natin na, ano kaya?
Yes, may mga sumasagot. Siguro medyo late lang. Ito po ang tinatawag natin, ang ating third picture, ang tinatawag natin na, yes, ito ang tinatawag natin na chopping board. Yes, maraming salamat at naaalala at natatandaan nyo po ang tinuro ni Tutor Ruth. And para naman sa topic natin ngayon, ang i-discuss naman natin na ang tools, equipment, and paraphernalia in caregiving, pero magpo-focus tayo sa cleaning, washing, and ironing at sa taking vital signs. Hello, Macy Encarnacion Minya. Maraming salamat sa pakikipag-cooperate mo at panonood mo. Ito po, ang unahin natin ang cleaning, washing, and ironing. Ito, ang una po nating appliance dyan or equipment is ang tinatawag nating bottle sterilizer. Yes, hello Bianca Iruwish Ibay Cruz. Good morning daw po. Watching from SDO Pampanga. Hello. So, balik po tayo. Ang una po natin ay ang bottle sterilizer. So, itong bottle sterilizer is an apparatus which is used in destructing microorganism in containers. So, kadalasan ito ay ginagamit ng mga baby para sa kanilang feeding bottle. Ano po? Inaalis natin yung mga mikrobyo. Hindi pwedeng huhugasan natin ng sabon lamang. So, kailangan naalisin natin ang mga microorganisms, yung mga hindi nakikita ng ating mga mata. Yes, Samantha Blasi, hello! Ito po, ang magka-partner na sina and dustpan. So, sa amin kasi ang broom, ang walis tambo, pangwalis sa loob ng bahay. Ang walis tingting ay pangwalis sa labas ng bahay. So, a tool which is used for sweeping dirt, pang-alis or panglinis ng mga dumi at na kung ano-ano pang meron sa ating bahay na matatagpuan sa ating sahig. Next is ang dustpan, a handheld pan or scoop into which dust is swept. Ito yung partner lagi ng ating broom, ang ating dustpan. Dito natin ilalagay kung ano man ang ating mga nawalis. Ito ang tinatawag na sa amin ay pandakot, pandakot, dustpan. Next. We have hanger. It is used to hang garments on. So kahit anong isampay mo dyan, mga underwear papunta sa mga pantalon. Lahat pwedeng isampay dyan. Ano? Meron din yung maliliit na, yung merong mga, anong tawag doon, yung may mga pangsipit. Meron din. Ano? Next, we have a dishwasher. So ang dishwasher is para dun sa medyo hindi sinisipag maghugas ng plato, meron tayong tinatawag na dishwasher. So ito ay napaka-importante din sa ating mga caregiver. Ano? Because mapapadali nito ang trabaho nila. Ilalagay lang kasi nila yung mga utensils na ginamit ng kanilang pasyente or ng kanilang inaalagaan, and then i-on lang nila, and then paglabas po nito is malinis na. Ano po? Next po is we have the magka-partner ulit. Yes, meron tayong washing machine and dryer. Yes, hello po muna kay John Litan Villanueva Alfonso. Hello John Litan, watching from Frances National High School. So saan kaya yung Frances National High School? Ang lugar kaya yun? Ang ganda ng pangalan, Frances. Okay, punta po ulit tayo sa ating washing machine and dryer. So si washing machine, alam naman natin kung para saan siya ginagamit. So ito ang ginagamit natin sa paglalaba, paglilinis ng ating mga clothes and linen. Kahit anong uri, mapapunta uli sa underwear, mga damit, mga pants. Pwede din natin dyan labhan ang mga kumot, kortina, at kung ano-ano pa. And meron tayong dryer. So ang dryer naman natin ay ginagamit nating pantuyo doon sa ating mga nilabhan. Hindi naman siya actually paglabas is tuyo na. Diba? Parang sabi dyan, inaalis lang nun ang moisture or kung ano mang malamig or tubig na napunta doon sa ating nilabhan, inaalis lamang niya. So ngayon, ang washing machine at dryer ay isa na lang, parang magkasama na, automatic na. Kasi ang amin ay separate pa, meron kaming separate na washing machine, meron kaming separate na dryer. Yung dryer namin is yung kapag sala yung lagay mo ng damit is lumalakad habang umiikot. So ngayon, meron din ang here. We have the, yes, hello Miss Janet Fred Patayon. Hello po. Ito po ang sunod natin is ang duster or feather duster. It is used in removing dirt and dust. Kung ating pong broom ay sa sahig, ito naman pong ating feather duster ay pwede po sa ating mga furniture pang alis-alis. Ito po pwede din po tawaging
feather duster. Ano po? Next po is ang magka-partner ulit, ang iron and ironing board. Flat iron or clothes iron. Used to iron or press clothing, fabric, or draperies. And we have ironing board used as a working surface for ironing. So, ang ironing board ay tinatawag din nating kabayo. Sa amin ay tinatawag din natin yung kabayo. Ano? Iron and ironing board. Sila ay magka-partner din lagi. So, kung hindi naman available sa ironing board, pwede naman tayong malansya sa ating mga kama. Lalagyan lang natin sila ng mga tela para maiwasan natin ang pagkasunog. Ano? Next, we have, yes, ito ang laundry basket. So ito pala dapat ay kapartner din ni washing machine at ni dryer. Ano? It is used for holding dirty clothes for washing and wet clothes for drying. So dalawa pala ang purpose niya. Lalagyan ng maduming mga damit and lalagyan ng mga para sa mga pinatuyong damit. Ano? Next, we have ito, vacuum cleaner used for cleaning floors, carpets, and furniture by suction. So, hinihigop ng ating vacuum yung mga dirt na nasa floors, carpets, and furniture natin. Kasi dati ang alam ko ang vacuum ay para lamang sa sahig. So, ngayon meron na palang yung medyo hand sabi dyan ay mercury-free with cuff and with built-in stethoscope at merong valve. So ito yung kadalasan natin na nakikita. Ito yung pinaka-common. Ano? Ang BP ay ginagamit natin sa pagkuha ng blood pressure. BP, blood pressure. Ano? Ang sunod na uri natin ng sphygmomanometer ay ang ito, para ulit mapadali ang ating gawain. So, napaka-importante nito sa mga caregiver kasi chine-check nila lagi or kailangan lagi nilang i-check ano, ang BP or status ng kanilang mga inaalagaan. Ano po? Kasi syempre, kumuha tayo ng caregiver para alagaan yung pwedeng matanda or pwedeng may sakit or pwedeng bata. So, na may mga sakit. So, kailangan nating i-chine-check ang BP nila. So, ang next natin is ang digital. So, siya ay tinatawag pa rin nating sphygmomanometer. Pero siya naman ay digital. So, madali lang din yan. Pipindutin lang natin, ilalagay lang natin yung cuff dito, and then pipindutin lang natin yan, lalabas na. Ano? Automatic na. So, ang normal natin is 120/80. Yan ang pinaka-normal natin. Next, na uri ng sphygmomanometer, meron pa. Tatlo pala sila. Ito sila. Ito. Yan. Ito ay kadalasang nakikita ko sa mga RHU or Rural Health Unit. So ito ay mercury-based and inflatable cuff. Ang alam mo kasi hindi na ito masyadong ginagamit kasi nga sabi mercury-based. So alam naman natin na ang mercury ay hindi ganun ka, ano ba yun? Delikado siya. Delikado ang mercury kasi baka malaglag or mabagsak. May chance is sumabog ang mercury. Ano? So, on and off lang po, tapos makikita din po ang heart rate sa digital. Yes, tama. Thank you for additional information, Samantha Blasi. Yes, i-on mo lang at i-off, and then lalabas na yung BP, yung gusto mong makita, and then meron pa siyang kasamang, may bonus pa siyang heart rate. Ito kasi hindi ko pa natatry gamitin tong BP apparatus na mercurial. Yan po ay mercurial. Ano po? So, yung pong dalawa is na-try ko na. Next po. Yan. Ito ang stethoscope. Sabi natin nilalagay ang ating stethoscope. So, dilalagay natin siya sa ating tenga. And then, yun yung ginagamit ng mga bata. Di ba? Pag gusto kong maging doktor, paglaki. So, yan ang kadalasang binibili ng mga parent. Chine-check nila ang, sabi dyan, ginagamit para i-check ang or pakinggan ang ating mga puso at ang ating baga. Tingnan kung tumitibok-tibok pa ito at kung tama ba ang
Browsing and learning to use the internet is, yes, one of the easiest and funnest things to do today. A click here, another click there, and we can be anywhere. You can meet people from around the world. Hi! Read amazing stories and histories of the past. Ooh. And even have a glance of what may be seen in the future. But remember, using the internet without proper guidance and enough knowledge can also be one of the scariest we can ever imagine. Ooh. Imagine going on an online trip, seeing the beauty of the place, when suddenly, potential scams pop up and block your way. Scams? These are dishonest tricks used to deceive people. And we don't want that to happen to any of us. So, be your own hero online. Be Internet Alert. If it's too good to be true, then it's most likely fake. Fair exchanges shouldn't ask for your personal information. Always think twice or ask for the assistance of your parents and guardians before accessing a new site. Be on guard for possible phishing that will ask you to log in and give your important personal details. Whew. That was close. Good thing I am Internet Alert. Remember, any effort to steal your information may be a form of scam. So always trust your intuition and distinguish what's real and what's fake online. This has been your online hero, Ma'am Jennifer, reminding you to beware by being aware, keep your learning safe, and don't fall for fake. Ayan po, nagbabalik po tayo. Maraming salamat po kay Ma'am Jenny. Jenny ba yun? Maraming salamat po sa pagsalo. So nagkaroon lang po tayo na konting technical difficulty. So balik na po tayo. So sabi nga po, be aware. Maging aware po tayo and don't fall for fake. Huwag po tayong mag-fall sa mga fake. Okay, so proceed na po tayo. So meron po tayo thermometer. So again po, ang thermometer is using for measuring temperature. And kadalasan po, ang degree po niyan is in Celsius. Meron po kasi tayong Fahrenheit. So ito po ay in Celsius. Ano nga po ang normal? So dapat hindi kayo tataas ng Pag 37 na pataas, so ingat-ingat na kailangan ng, alam niyo naman ngayon, ang pandemic, so dapat is mas mababa sa 37. So meron tayong yan yung malaki, yung binabarel, yung sa mga mall. So meron tayong nasa gitna, yan ay yung mercury base. Hindi na siya masyadong ginagamit ngayon kasi nga siya ay delikado. And yung isa po is digital lang din yan. So pipindutin nyo lang yung button and ilalagay kung saan man, sa armpit, saan ba pwede yung ilagay. So madami yan. So i-discuss natin sa mga susunod na araw kung saan ba pwedeng ipaglalagay ang ating mga thermometer. And yan. So, tingnan natin kung meron ba tayong natutunan ngayong araw na ito. So, for assessment number 1. So, tingnan natin Wait lang. Ayan po. So, tingnan natin. So, hello, Samantha Blas. So, 37 daw. Tama. So, Kerubin Gabriel Villamor. So, si Kerubin Gabriel Villamor ay mula po simula ay nandidiyan na. Nadilimutan ko lang po siya laging i-recognize. So, maraming salamat po. And si Alriza Zaidain Gaza. Hello po. From Pampanga High School. Hello po. So, identify the tools, equipment, or paraphernalia in caregiving. Describe in each item. So, tingnan natin kung natatandaan pa. So, number 1, it distracts microorganisms in containers. So, ano kaya ito? So, tingnan nga natin kung may makakasagot. Yes, sabi ni Sir Kerubin, delikado po ang mercury, kaya wala na pong gumagamit ng mercury na thermometer. Oo nga po, delikado po siya. So kung matatandaan niyo po dati po is merong mga balita na
Sumabog po because of mercury. Nagkaroon po ng sunog. Yes, Samantha Blasi, sabi po ni Samantha Blasi, answer daw po niya sa question number 1 is bottle container. So, tingnan nga natin kung bottle container. Tingnan natin. Siguro medyo nalito lang siya. Tingnan natin. Ala. Okay, so ang sagot natin dyan is bottle sterilizer. So for number 2, it is a mechanical device for cleaning dishes and eating utensils. So bottle sterilizer pala. So sabi na medyo nalito. Ano? So sa number 2 kaya, it is a mechanical device for cleaning dishes and eating utensils. Ano naman to? Para sa mga kabataan. So parang sa kabataan kailangan bumili kayo nito. Ano? Kasi parang sa Facebook, kadalasan ito nakikitang pinag-aawayan ni nanay at ng mga kabataan, ang paghuhugas ng plato. So pag meron kayo nito, hindi na kayo mag-aaway. Ayan, sabi ni Miss Janet Flood Patayo, sabi nila is dishwasher. Tingnan nga natin. Yes, dishwasher. Tama, very good. So number 3, it is an instrument for measuring temperature. So parang kakadiscuss lang natin yan. For measuring temperature. Ano kaya? Tingnan nga natin kung natatandaan pa. So, napaka-common ito ngayon. Parang lahat ng tao alam kung ano ito. Kasi parang at lahat ay parang nagamitan na nito sa panahon ngayon. It is an instrument. Yes, thermometer. Tingnan nga natin kung thermometer nga. Yes, thermometer. So, tama. So, si Eliza siguro ay medyo late ang dating. Ano? So, si Eliza sumagot ng dishwasher. Siguro ang sagot niya ay para sa number 2. So, proceed po tayo sa number 4. It is an instrument used to measure blood pressure. Kung yung kanina is temperature, ito naman daw ay blood pressure. So, tignan nga natin kung tatama. Parang, sino kaya makakapag-type ng tamang spelling? It is used to measure blood pressure. So, ayan, may mga sumasagot pa. Thermometer. Ayan, good morning, Zelsie Kate. Hello. Ano kaya number 4? Parang nahihirapan sila mag-type. Ano kaya number 4? Tingnan nga natin. I-reveal ko na ba? Nasa number 3 pa rin sila. Nahihirapan sila mag-type sa number 4. Feeling ko lang. Tingnan kaya natin. Tingnan natin. Ayan. Sphygmomanometer. Ayan, may nakatama na. Tingnan nga natin. Ayan, sphygmomanometer. So, medyo mahirap ng spelling niya. Pero, di ba? Pag na-spell mo yan at na-pronounce mo, parang pwede ka na magpasikat sa classmate mo. Ano to? Sphygmomanometer. Ano? Yes, number 4 is sphygmomanometer. So, meron 3 uri. Ano? So, yung 3 uri na yun is lahat naman siya is ginagamit para sa ating blood pressure. So, number 5, it is used for holding dirty clothes, for washing, and wet clothes for drying. Ano naman kaya ang number 5? Good morning. Good morning. Yes po, good morning po. Good morning, Ma'am Ruth. Good morning, Ma'am Josa. Good morning, mga chuties. Hello po. So, ano kaya po number 5, Tutor Ruth? Nako, yes, number 5. Kung may mga makakasagot. Oo. Tutor Ruth, nandyan yung ibang mga loyal natin na mga chuties, mga students natin, and mga parents, and nadagdagan tayo yung mga schools natin is nadadagdagan yung ating mga manonood. Yan, hello, Tutor Ruth. Kamusta daw po? Hello, good morning. Samantha Blasi. Okay, good morning. Good morning kay Samantha. Good morning po, mga teachers, mga magulang. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsali ngayon. Okay. Teacher Josa. Ano pa? Yes po. Okay, Tutor Ruth, number 5 is ang ating laundry basket. Yan, tama sila. Galing yung kanilang memory. Galing. Okay, so for assessment number 2, group the following tools, equipment, and paraphernalia according to their classifications. So last time, di ba, ang diniscuss ni Tutor Ruth is meal preparation. Ang diniscuss naman natin ngayon is for cleaning, washing, and ironing, at saka taking vital signs. So tingnan natin kung kaya nyo silang i-classify. Iti-table lang natin sila. Ganito. Yan. Ang dryer, food processor. Dito muna tayo sa used for meal preparation. Ano-ano kaya yung mga tools, equipment, and paraphernalia na belong sa ating meal preparation?
So, sumasagot pa rin sila sa number 5, tutor root. Ano po? Oo, ayan sumasagot pa sila. So, tingnan nga natin kung masasagot nila ang mga tools, equipment na used for meal preparation. Ito yung diniscuss ni tutor root last time, ha? Ano kaya ang bilong sa meal preparation? Si dryer ba? Si food processor ba? Stethoscope, iron, electric knife? Si thermometer ba? Si ladle ba? Si iron? Or si feather duster? Or si duster? So, tingnan natin, ha? Medyo natatagalan ata silang mag-type, tutor root. Yan po, tingnan natin. Yes, ang ating food processor natin. Yes, tutor root, number 2. Yes. naman. Ito, si Janet Flood. Tingnan natin si Janet Patayon kung tama. Ladle, food processor, electric knife. Aba, parang tama. Ito, si Samantha Blasi, meron din siyang mga sagot. Pero wala sa ating choice. Pero tama yung mga sagot niya. Ano po? Ito po. Ang choices po natin ay nasa taas. Ano po? Ika-classify lang po natin siya. Ilalagay lang po natin siya dun sa table. Ano po? And for cleaning, washing, and ironing. So, kakadiscuss lang natin ito, ha? So, tingnan natin. So, si Celsi Kate, so may mga sagot din. Si Eliza may sagot din. So, dito sa ating use for cleaning, washing, and ironing. Ano kaya? So, meron tayong dryer, meron tayong iron, and meron tayong duster. Ayan po. And for taking vital signs naman po, meron tayong stethoscope, thermometer, and sphygmomanometer. Ayan po. So, ayun. So, maraming salamat po. So, may mga sumasagot pa. So, na po kasi tayo. Ano po? Ang atin pong time is hanggang 9:30 lamang. Ano po? So, dryer, duster. So, maraming salamat po sa mga sumasagot. Ano po, tutor? So, for references, pwede po ninyong tingnan ang atin pong sa atin pong commons.deped.gov.ph ang ating CLMD 78 TLE Caregiving Exploratory Course. So, Calabarzon Pivot 4A, maraming salamat po. So, sa kanila po kami kumukuha ng idinidiscuss sa inyo. And ang pictures po natin are from Canva, tutor root. Ano po? Yes. And eto po, yan po. So, again po, maraming salamat po sa inyong suporta. Ano po? Ako po muli ang inyong gurong Batangueña, Tutor Josa. Kasama po si Tutor Jeff at Ako naman, si Tutor Ruth, ang inyong tutor na taga Davao City. Maraming salamat sa araw na ito, sa inyong pagsama sa amin. Sana magkikita tayo muli na naman sa Friday. Yes po, kita po ulit tayo sa Friday. And para naman po sa susunod po, TLE 8 po, abangan po natin sina Tutor Mike, Tutor Nexel at si Tutor Liway. So again po, maraming salamat po. Tuloy lang po ang pagsuporta natin sa Itulay at meron na din po tayong Itulay TV. Ano po? So sulong edukalidad po tayo, sama-sama po tayo sa pagsulong ng ating edukasyon. Ano po, Tutor Ruth? So maraming salamat po muli. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you po. Thank you. Thank you po. Love you all po. Stay safe at stay safe din. Ang husay naman. Lahat mo na lalabas ha, picture po tayo. Kasamang yung mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? Lahat mo na lalabas, picture po tayo. Hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!